Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa. Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon na ang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumusta mga idolo? So, ayun, dahil nga sa sobrang init na ng tension natin sa China, ay pumasok na sa mga isip natin na paano kaya or bakit kaya di na lang natin putulin yung ugnayan natin sa China, especially itong mga importation ng mga produkto nila. Paano kaya kung i-boycott natin? So, ayun, for sure, isa ka din sa nag-aano dyan kasi yung last video natin about dyan, yung pa-teaser na tanong ay maraming nagre-react, maraming nag-agree. So, for today's video, meron tayong nakitang info dito na ito pala ang mangyayari kung i-boycott natin ang mga China products dito sa Pilipinas. So, mula ang video ito kay Kasaysayan Pinoy. So, ayun, sa mga subscriber at mga viewers dati na napadpad dito sa ating channel, don't forget to subscribe Kasaysayan Pinoy. Check nyo rin yung channel niya, tapos subscribe nyo yon, tapos panoorin nyo yung mga videos niya. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description below. At yun, kung tip mo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama ka manood, magdadaldal or may mapagkumparahan ka ng opinion, syempre, don't forget to subscribe. Francis Daily. Nandito lang ako parati para sa iyo. So, yeah, meron itong pamagat na ito pala ang mangyayari kung i-boycott ng Pilipinas ang mga made in China. Sang-ayon ka ba? So, yeah, di na natin ito patatagalin pa. Panoorin na natin, baka agawin na naman ng China. So, let's start this video. Lahat na maraming bansa ang hindi nagiging kasundo ng China dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mula sa mga negosyo, produkto, teritoryo, hanggang sa mga simpleng bagay na lamang ay tila nadidistansya ito sa ibang mga bansa. Maraming mga bansa ang tila may galit sa China dahil na rin sa bully umano ito pagdating sa teritoryo. Yep, sobrang legit niyan. Like, hindi lang pala Pilipinas guys, sobrang daming bansa na binubuli yung China. Like, ano kayang nasa isip ng mga taong yan? Parang sila yung mga damulag na bata na nabubuli ng mga bata, di ba? So, yeah. Parang si Damulag doon sa Doraemon eh. Tapos tayo yung mga Nobita, Shizuka, Tsuneo, something like that. Continue. Lalo na sa mga nasa Southeast Asia. Marami ding mga bansa ang nagsasabi na ang bansang China ay malaking banta umano sa demokrasya. Maraming tao ngayon sa Pilipinas ang nagpapaabot ng mensahe tungkol sa pag-boycott natin o hindi natin pagtangkilik sa mga gawa ng Chinese. Tama, marami nga. Ano nga kayang mangyayari kung i-boycott natin ang mga made in China na produkto? Yan. Sa video natin ito, ang aking tinutukoy na China ay ang Communist Party ng China. Ito ay isang partido na patuloy na nagdidikta at nagtatag sa China ngayon. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong naninirahan o residente ng China. Yun naman talaga, diba? Hindi natin dinadama yung mga residente kasi yung mga namumuno lang naman talaga yung mga nagtitigas-tigasan dyan eh. Una ay pag-usapan muna natin ang kanilang economic tactics mula sa pinaka-basic trades nito. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay nakikipag-trade o nakikipagkalakalan sa ibang bansa. Una ay ang hindi available ang isang partikular na produkto o serbisyo sa inyong bansa at maaaring makikita lamang ito sa ibang bansa. Halimbawa na lang, Hindi meron parang strawberry dito. lamang ang saging noon ay hindi available sa Britanya bago pa ang taong 1633 dahil ang kanilang klima ay hindi angkop sa pagtatanim ng saging kaya naisip nilang mag-import ng saging. Ang pangalawang dahilan ay ang produkto o serbisyo na hinahanap ng isang bansa na wala sa kanila ay makukuha o available sa ibang bansa sa napakamurang halaga lamang. Tulad na lamang ng BPO dito sa Pilipinas, sa atin nagtayo ng mga call center companies ng Amerika dahil di hamak na mas mababa lamang ang pasahod sa mga Pinoy kumpara sa kanilang sariling bansa. Grabe ano. Ngayon ko lang yun nalaman na yung mga nagmamayari ng mga BPO dito karamihan ay mga Amerikano tapos dito lang sila naggagawa ng mga business para makatipid. Like sobrang talino men pero may pagkamagulang. Ang pangatlong dahilan ay dahil ang serbisyo o produkto na hinahanap ng isang bansa ay mas maganda ang kalidad ng mga ito sa ibang bansa. Dahil sa mga ito ay makikita na malaki talaga ang bentahe ng pakikipagkalakalan o pakikipag-trade sa ibang bansa dahil mayroong mapagpipilian ng mga consumers na mura, de kalidad at maraming mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Bawat bansa din ay siguradong makikinabang sa kalakalang ito. Okay. Pero paano ang mga bansang walang kakayahang mag-export ng kanilang produkto at salat din sa mga natural resources na maaari nilang gamitin upang makapag-export din sila sa ibang mga bansa?
na kung minsan nagkukulang pa ito para sa kanilang pansariling konsumo. Ang mga bansang ito ay madalas sila pa ang nag-i-import ng mga produkto upang kanilang magamit. Kung mag-i-import lamang sila ay malaking gastos ito sa kanilang bansa at wala silang matatamong kahit na anong insentibo. Sa ganitong pagkakataon, may ilang mga mapagsamantalang mga bansa na tataasan ng buwis na ipapataw sa pag-export nila sa kanilang produkto sa mga bansang nag-i-import at walang kakayahang mag-export. Ito yung Grabe, no? Marunong din. tinatawag na taripa. Okay, Kailangan taripa. So, familiar sa akin yung taripa. magbayad ng taripa ang isang bansa bago ma-import ang produkto sa kanila mula sa ibang bansa. Tiyak naman at tiba-tiba ang magiging kita ng bansang nag-e-export ng produkto. May iba pang mga dahilan ng pagpapatupad ng import taxes. Halimbawa na lamang kung ang isang bansa ay nais i-pressure ang isang bansa tungkol sa isang geopolitical decision o kung may isang bansang hindi naging pabor sa economic decision ng isa pang bansa, tataasan ito ngayon ang taripa bilang ganti o pagsalungat. Grabe, ano? So, yan pala yung way nila ng panggigipit. So, ayun. Taasan din natin yung taripa natin para naman matuto yung China, di ba? Tama ba ako? Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa. Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon nang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung Grabe, no? Marunong din. titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa. Subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Grabe, Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. talaga ba? Ngayon ko lang yan nalaman, min. Marunong din, mautak. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Talaga ba? Like, damn. Napakamarunong, min, ah. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. What the? Grabe yung China, min. Talaga ba? What if gantihan natin sila, min? Like, lahat tayo. Total, ganyan naman pala yung ginagawa nila. Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito. Subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Pangalawa sa mga armas ng China upang umibabaw ay ang tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Grabe, men. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Grabe, men. Sa dami ng mga masasamang bagay na ginagawa ng China sa Pilipinas, bakit ba hindi pa rin natin binoboykot ang mga produkto nila? Yun, malalaman na natin ngayon. Hindi na dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagsuporta sa ekonomiya ng bansang China kung saan ay ginagamit ang resources nila para ibuli tayo at ang ibang mga bansa. Maraming kampanya ang isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo para ipanawagan ang pagboykot sa mga gawaing China. Madalas itinuturo ang dahilan sa di umano'y mababang kalidad ng mga produkto o ang ibang tawag ng ilan ay made in China. Tama. Yung tawag na sa mababang produkto ngayon made in China or mga local ba or mga fake, something like that. Mga issue sa karapatang pantao, mga awayan sa teritoryo, suporta para sa mga kilusang gustong humiwalay sa China hanggang sa mga pagtanggi sa mga bagay na may kinalaman ng China tulad ng palpak na pamamahala ng gobyerno nito sa pandemya ng COVID-19. Ipinapanawagan ang pagboykot sa mga gawang China sa mga bansang tulad ng India, Pilipinas at Vietnam, gayon din sa mga kilusang gustong humiwalay sa China.
Mahirap ang tunay na pag-boycott sa gawang China dahil na rin sa katotohanang maraming mga produkto ang ginagawa at iniluluwas ng China sa iba't ibang panig ng Ng mundo. mga mura. At marami sa mga Chino ang may hawak o may kontrol sa mga kumpanyang di Chino. Bukod sa pangangamkam na ginagawa ng China sa mga isla at karagatan natin, narito pa ang ilang mga dahilan kung bakit dapat nating i-boycott ang mga produkto nila. Grabe, man. Una, halos lahat ng mga hazardous na produkto tulad na lamang ng laruan, gamot, makeup, pagkain at kung ano-ano pa ay nagmumula sa China. Pangalawa, ini-execute ng China ang mga drug mule na Pilipino pero panay Grabe, no? Isa din to, min. Like, kapag sa atin dito, okay lang, pero kapag sa kanila doon, hatol agad. din naman ang pagpasok nila ng drugs sa ating bansa. At ang pangatlo, ayon sa mga sabi-sabi, sinusuportahan ng China ang mga komunistang rallyista at mga rebelde sa ating bansa. Posible, posible. Meron nga ako narinig na mga post-post na mga video na meron daw binabayaran ng China mga politiko natin ngayon. Mga malalaking politiko daw. So, sino kaya yon? Kung iboboycott natin ang mga produktong China, narito ang mga bagay na maaaring mangyari para sa magandang maidudulot nito sa Pilipinas. Una, mababawasan ang unsafe products sa merkado. Pangalawa, mababawasan ang income ng China mula sa kanilang Yun. export. Pangatlo, less income ng China, less military Yun. funds. Pang-apat, magiging mas masiglang ekonomiya ng mga lokal na produkto kapag made in the Philippines ang binili. Panglima, mababawasan ang unemployment kapag naging mas maunlad ang mga lokal nating Tama. negosyante. Pang-anim, mas maunlad na local business means more employment and more purchasing power para sa mga mamamayan. Pang-pito, Grabe, ang dami palang advantage, ano? So, medyo na ano tayo sa disadvantage. more purchasing power, more healthy economy. Pang-walo, more healthy economy, more business opportunities for small entrepreneurs. Pang-siyam, more entrepreneurs, more government income. At ang pang-sampu, more government income, more benefit for Pinoys. Grabe, man. Para naman sa mga hindi magandang maidudulot nito sa Pilipinas, mababawasan ang mga murang pirated na produkto sa ating bansa. Yun. Hihina ang kita ng mga online seller na kadalasan sa kanilang mga produkto Made in ay China. mula sa bansang Tama China. nga naman. So, yan, isa sila sa apektado. Mahirap sigurong ipatupad ang panukalang ito sa buong Pilipinas, pero kahit man lang sana ang lahat ng government offices at agencies lang muna ang gumawa nito. As an example, para sa lahat ng mamamayang Tama. Pilipino ay ayos na din. Kung ikaw paps ang tatanungin, pabor ka ba na i-boycott ang mga produkto ng China? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinion sa comment section sa iba So, ayun. Hanggang doon na lang yung video. So, sa mga hindi na gusto marinig yung afterthoughts natin, bisitahin nyo na yung link ni Kasaysayan Pinoy dyan sa description below. Tapos na ba? Wait. Continue. ba ng video ito. Salamat po. Tapos na. Isa na namang kwento ng So, yeah, bisitahin nyo na si Kasaysayang Pinoy. Yung link niya nasa description below. So, ayun, tanong nga niya doon, kung payag ka ba? Ngayong alam mo na yung magiging epekto. Pero, yun, alam naman natin, or kita naman natin na mas marami tayong mapapala kapag i-boycott nga natin. Kasi yung mga hihina yung live sellers natin dito or mga sellers natin online, pwede namang ma-actionan yan, di ba? As long as di na tayo basta-basta bulihin ba? Tapos yun nga, makakaiwas na tayo sa mga unsafe products. Para sa akin, medyo agree ako na i-boycott yung mga product, mga 80%. 20% lang dong hindi ako nag-agree. But may butal. So, yeah. Kayo comment down below kung ano sa tingin nyo. Kasi yung last video natin, sobrang dami talagang nagsasabi guys na i-boycott nga daw, boycott kasi yun, gigil na rin sila sa China. Even me, sobrang gigil na rin ako sa China sa pinagagagawa nila sa atin. Aminin nyo, maging kayo ay sobrang gigil na rin. So sana nga ma-actionan yan. Kasi grabe min, na ako dun sa way ng China na yung mga app na minomodified nila. Grabe yun. Napakamadugas talaga min. Marunong din ng China ha. Pinalitan nila ng mga mga other app na mga sarili nilang gawa. Marunong din. Gaya nito, Facebook nakapasok sa atin. So, dyan, hindi. Nakikinabang yung mga sa atin or sa mga foreigners sa atin, di ba? So, yun lang sana though, okay naman siya, may pagkamadugas, pero malaki rin yung benefits niyan sa atin, di ba? Yung sa China lang talaga, kung hindi sila nababraso sa atin dyan sa West Philippine Sea or sa mga territory natin, wala naman tayong paki sa mga product nila as long as, yun nga, napakinabangan natin, mura. Pero yun nga, dahil binubuli-buli tayo, yun yung mula ng mga galit natin, di ba? So, ayun. Kayo comment down below kung ano yung masasabi niyo dun, mga kaibigan. Agree ba kayo? Tapos, lagay kayo ng mga mga valid na mga comment nyo. Bawal magmura or bawal mag-bad words. Basta open topic lang. Comment lang na maayos na paraan. So, yeah. Hanggang dito na lang kasi Sayan Pinas. Subscribe niyo yan. Tapos yung Francis Daily. So, yun. Don't forget to subscribe. Click the notification bell and like this video. Francis Daily, peace out.